Ayan, so chika-chika tayo ngayon. So time check is 2:40 in the morning. Kaya sa mga bayan ko dyan sa Pilipinas, hello sa inyo. Siguro sa mga ganitong panahon, baka tulog pa kayo o kagigising niyo pa lang. Sarap ng buhay sa Pilipinas, no? Pagkagising, kape-kape lang. Charot. Dito sa amin, anong oras ka nagigising? Minsan pagkagising mo, hindi ka pa makakakain kasi nagmamadali kang pumasok. Tapos pag uwi mo, kakain ka lang. Tapos mo kumain, tulog ka na kagad. Yan, ganyan ang buhay ng OFW. Yan, di ba? Ganyan kami dito. Kala nyo ha. So, 9 years na po akong OFW dito sa Kuwait. So, nung una, hindi ko in-expect na tatagal ako dito ng 9 years. Nung dumating ako dito, sabi ko, nung nag-a-apply pa lang ako sa Pilipinas, sabi ko, 2 years lang. After 2 years, tapusin ko lang yung kontrata ko. After 2 years, iipon lang ako. Babalik na ako ulit sa Pilipinas. Ayun, awa ng Diyos. 5 years bago ko unang nakapagbakasyon. Yan, tapos, ngayon, magta 10 years na ako. Ayan, so nag-start po ako noong 2014. Dumating ako dito December 2014. December 3 to be exact. So, nag-start ako as a crew noon. Awa ng Diyos sa sipag at tiyaga nating mga Pilipino. Ayan, na-promote naman ako. So, ngayon, hindi na po ako crew ngayon. So, na-promote din ako, awa ng Diyos. Tapos, bali, 10 years na ako dito sa company ko. Same company lang. Simula nung dumating ako dito sa Kuwait hanggang ngayon, yun at yun pa lang din na yung company ko. So, nag-start ako as 105 yung starting salary ko. 105 Kuwaiti dinars. Yun. So, dati noon, way back 2014, magkano lang yung palitan noon? 148, 149. Swerte-swerte ka pa kapag naging 150 yung palitan per dinar. Pero ngayon, ayan, 190 yung palitan ng dinar ngayon. Grabe yan, ang laki ng palitan ng ngayon. Kaya tsaka ang maganda kasi dito, yung sahod mo dito, makukuha mo siya ng buong buo talaga. Yung wala ka ng kahati. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas, nung nandun pa ako sa Pilipinas. Pag nandyan ka nagtatrabaho sa Pilipinas, yung sasahurin mo, hahatiin mo pa ng pamasahin mo. At yung pa yung pagkain mo, pag duty mo. To dito kasi, parang ang sarap tuwing sahod mo kasi yung buong 1 month na pinaghirapan mo, buong buo mo talagang makukuha. Walang labis, walang kulang. Hindi, charot lang. Minsan may kulang. Minsan may discrepancy. Pero ang maganda doon, babayaran din naman nila yun next month. Hindi ka naman tatakbuhan ng company mo. Tsaka, ang isa pang feeling kong kinaganda dito, no, simula nung dumating ako dito, hanggang ngayon, feeling ko, hindi pa masyadong nagtataas yung mga bilihin. Mga nagtaas lang mga 100 feels, Mia feels, ganyan. Parang, ang pinaka mabigat na naramdaman kong pagtataas ng presyo dito is yung Colgate, na dating 4 pieces, 1 KD, 1 dinar, 1 Kuwaiti dinar, 4 pieces na Colgate. Ngayon, 3 na lang. So, yun yung feeling ko talagang pinaka malaking pagtataas nila. Pero, maliban doon, wala naman ako masyadong nafe-feel na major price hike. So, ayan mga kabayan, kung napapanood nyo ko ngayon, tapos feeling nyo, mali yung feeling ko, na konti lang yung mga nagtaas, hindi ko ramdam. So, paramdam nyo sa akin na mali yung feeling ko, mag-comment lang kayo dyan sa baba. Yan. Pero, back to the topic po tayo. Yan. So, usapang sahod. Dati yung 105 na yon na sinasahod ko noon, is ano lang yun, basic salary lang yun. Hindi pa yun kasama yung overtime, hindi pa kasama pag may double pay. Pag masipag ka, wala ka namang gagawin sa kwarto nyo, mag-day off, overtime ka, pasok ka kahit day off, mas malaki yung sahod, mas malaki yung babayaran nila sa'yo doon. Tsaka maganda dito, pagka pabahay ka ng company, kunyari may ano ka, sagot nila yung accommodation mo.
wala kang babayarang rent. Ang pati ultimo unan, kumot, hanggang kutsara, tinidor, sagot ng company yan. Ewan ko lang ngayon Pero dati kasi nung panahon namin, pati mangkok. Kaso, yung titirahan yung flat, syempre, hindi ikaw lang mag-isa doon. Meron kang mga kasama doon. Minsan sa isang kwarto, 3 kayo. Pero, maluwag naman yung mga kwarto. Kasya kayo doon, makakagalaw naman kayo ng komportable. Makakatulog ka ng komportable. Ito is based lang to on sa company namin Yung experience ko dito sa company namin. Ewan ko lang sa iba. Pero dito sa company namin, ganito yun. Pag dumating ka dito, tapos pag bagong hire ka, i-accommodate ka ng company. So, sila ang magpapabahay sa'yo. Tapos, bibigyan ka nila ng kwarto. Tapos, ayan. Pero may mga kasama ka dun sa kwarto. Dati kasi puro kami Pilipino. Pero ngayon, iba-iba na kasing lahi. Simula nung, di ba, nagkaroon ng ban yung mga Pilipino, hindi na sila makakuha ng empleyado sa Pilipino. So, kumukuha sila sa ibang bansa, ibang nationality. So, swerte mo kapag yung mga kakwartong masisinop, malilinis sila, hindi sila dugyot. Swerte mo. Pero kung ang mga matatapat sa'yo, alam mo na, yun, good luck na lang. Pero, it's up to you naman kung masipag ka, every tuwing day off mo, linis-linis ka, ganun. Pero kung hindi mo na talaga kaya, may choice ka naman na mag-leave out. Tira ka sa labas. Pero, especially, ginagrant nila yan, lalo na kapag may pamilya ka na. Kunyari, nagkaasawa ka na dito. Yan. Pwede ka niyang mag-leave out. Ang downside nga lang doon, kapag nag-leave out ka na is, magkakaroon ka ng allowance. Pero, hindi na nila sagot yung transportation mo. Bala ka na sa buhay mo. So, ngayon, kung ma-assign ka sa medyo malayo-layo, problema mo na yung kung paano ka makakarating sa branch mo. Pero kung malapit-lapit lang naman dun sa inuuwian mo, edi, pwede ka pa rin naman sumabay. Pero, accommodation to store, ganun. Punta ka sa accommodation, tapos, pipick upin ka doon. Tapos, dadaling ka dun sa sa branch mo. Yan. So, feeling ko naman, safe dito sa Kuwait, safe dito. In my 10 years na pag-stay dito, feeling ko, safe dito. Kasi alam nyo, tuwing nagpupunta, pag kumakain kami sa Jollibee, kumakain kami sa labas, minsan yung mga gamit ko, iniwanan ko lang dyan sa table, tapos order ako. Pagbalik ko, nandiyan pa rin sa table yan. Walang gumagalaw. Hindi ko alam, dahil siguro pangit naman yung bag ko. Kala nila walang laman, pero ewan. Pero wala talaga. At saka pag kasi dito, pag hahatid ka ng company nyo, door to door, pipick upin ka sa tapat ng building nyo, tapos ihahatid ka din nila dun sa pagpauwi mo sa tapat din ng building mo. So, kahit anong oras yung duty mo, parang feeling mo safe ka. Tsaka yung crime rate dito, hindi ganun kataas, hindi ganun kalala yung mga krimen dito. Mga lang, konti-konti lang. Ganun, mga manyak-manyak lang sa tabi-tabi. Ang ganyan lang yung sila mga. Pagdating naman sa food, kami, sa company namin, libre yung food. Libre yan, want to sawa. Kaso, ang problema, ang tanong ko, 10 years ka na sa company, libre yung pagkain, hindi ka ba mauumay doon? Siguro ako nga, isang buwan pa lang ako na kumakain ng paulit-ulit ng yun lang, nagsawa na ako kagad. Yung pa kayang 10 years. So ngayon, minsan kumakain pa din naman kami pag walang-wala. Kumakain talaga ako. Lalo na pag malapit na yung sahuran, yung pecha de peligro na, ayan. Yung pagkain talaga ng company namin yung kinakain ko para makatipid. Tapos, pero kung
ikaw kung hindi ka naman masyadong masasawain, pwede, yun yung kainin mo. Pag duty mo, habang nasa duty ka, kumain ka ng kumain, tapos pag uwi, tulog lang. Ewan ko lang kung di ka pa makaipon yan. Kaso hindi rin naman healthy kasi laging pag ganun yung laging kinakain mo. Ba't kumain ka rin ng mga totoong pagkain? Namimiss ko rin pagkain ng Pilipinas. Pag meron ka namang sakit, meron ka ding entitled din kami in 15 days na sick leave sa isang buong taon. So, pwede mo yung magamit anytime. Bayad yun. Pwede kang ma-absent. Pwede kang mag-sick leave. Bayad yun. Maximum 3 days. Ganyan. Sa isang sick leave lang. Ewan ko kung labor law yun na 3 araw yung maximum na ibinibigay nila sa isang sick leave form. Tapos kung hindi ka pa din magaling, balik ka na lang ulit, tapos bibigyan ka nila ulit ng 3 days. Sa public clinic, pag sa public clinic ka nagpa medical, ay pag nagpa check up, ang bayad dun is 2 dinars. Sama na yung lahat. Bali, bibigyan ka nila ng stab pagkabayad mo, tapos pag chinek up ka na ng doktor, depende sa diagnosis mo kung ano yung sakit mo. Yung reseta nila, na kasi dito, computerized na lahat eh. Bali, bibigyan ka nila ng stab, tapos dadalhin mo lang dun sa pharmacy, tapos i-input sa pharmacy yung mga datas na inano ng doktor, tapos ayun, bibigay na sa'yo yung gamot, ganun. Di ko lang sure kung hanggang ngayon is 2 dinar pa din. Kasi ang tagal ko nang hindi nagkakasakit. Hindi ako nagpapa-check up. So, kung nagtaas man po yung presyo ng check up ngayon sa mga public clinic, ayan, i-correct nyo po ako. Mag-comment lang po kayo dun sa baba. Okay? Tapos, pero kung ayaw mo naman pumila, tsaka medyo rich ka naman, pwede ka rin sa private clinic. Sa private clinic, ayan, parang 4 dinar or 5 KD yung mga yung semi-private semi-private na clinic. 4 dinar to 5 dinar yung check-up. Pero hindi pa kasama yung gamot dun. Sa mga private clinic, hindi ko lang alam. Kasi hindi pa ako nakakapatry magpa-check-up dun. Sayang pera. Hindi ko afford. Tsaka ang internet dito malakas. Hindi kagaya dyan sa atin. Ayan, so dito, tsaka isa pa pong maganda dito is libre yung kuryente tsaka tubig dito. Bali, parang kasama na yan siya sa package sa rent. Pag nagbayad ka ng rent, all in one na yan. Meron na kasama na yung tubig, kuryente, ganyan. Ang hindi lang kasama sa bayad dito is yung internet. So, ikaw mamimili ka kung gusto mo yung postpaid, yung monthly binabayaran, or gusto mo yung sa SIM card na lang, yung niloload lang, ganyan. Kung hindi ka naman masyadong malakas gumamit ng internet, yung SIM card na lang, load ka na lang dyan. Pero, kung malakas ka naman gumamit, kagaya ko, panay Netflix, K-drama, yan. Pag tayo K-drama, yan, postpaid ako. Nagbabayad ako monthly 7.5 KD. 500 GB. Tapos yan. So yung sahod ko ngayon is hindi na kagaya ng sahod ko dati na 105 times 190 mo, ganyan. Hindi na po ganun. Medyo malaki-laki na yun. Medyo nag-increase na yung sahod ko. Pero hindi pa rin ako nakakaipon. Pagpasok ng sahod, wala pang 24 hours, lumipad na yung sahod, padala na yan sa Pilipinas. So, ganun. Tapos yun, yung matitira na lang sa amin is pang grocery, talaga nito. Most of the time talaga, wala ring natitira sa amin. Titira lang kami ng magkano, just for in case emergency, ganyan. Minsan nga, hindi pa umaabot eh. Pag yung emergency talaga, wala, mangungutang ka lang talaga. So, ganyan yung buhay naming mga OFW dito. Kaya, yung 2 years ko, yung sabi ko nun, 2 years lang. Pag nakaipon, uwi na din ng Pilipinas. Wala, hindi rin po nangyari. Kasi hanggang ngayon, 10 years na ako, wala pa rin akong ipon.
Kung kayo po ba, meron na ho ba kayong mga ipon? Ayan, so kung wala pa ho kayong ipon, congratulations sa atin. Pare-pareho tayo. Pero soon, sana, soon makaipon din. Tapos mag-alaga na lang ako ng mga anak ko. Kasi yung mga anak ko maliliit pa. Ang gusto ko pag, ang pinakapangarap ko na lang sa buhay is alagaan sila, magluto ng breakfast nila, ihatid sila sa school, ganyan. Yan ang pangarap natin. Pero, malabo pa sa ngayon kasi iniisip ko, paano ka uwi ng Pilipinas? Anong gagawin mo dun sa Pilipinas? Diyos ko, mag-a-apply ka ng trabaho dun. Nakita ko sa isang grocery na hiring daw, bagger. Hiring ng bagger, kailangan at least 2 years college level. Magbabag ka lang, maglalagay ka lang ng mga grocery sa supot, kailangan nakapag-college ka. Diyos ko po, high school graduate lang ako, so anong magiging buhay ko dun sa Pilipinas. So, dito, at least dito, kahit high school graduate ako, manager ako dito. Pagdating sa Pilipinas, baka hindi ako matanggap na tagabag lang ng grocery. So, anong gagawin ko dun? Magugutom lang yung mga anak ko dun pag umuwi ako ng Pilipinas. Nang walang-wala. Kaya kailangan talaga paghandaan. Inshallah, sana in the future, lahat tayo maging successful. Makauwi rin tayo ng Pilipinas, makasama rin natin yung mga pamilya natin sa Pilipinas. Yan lang naman ang gusto nating lahat, di ba? Kaya naman tayo nagpapakahirap dito sa abroad, nagtitiis dito sa abroad is para sa kanila. So, yan. Sana lang. Dumating na rin yung panahon na makaahon-ahon tayo sa Pilipinas. Makaahon-ahon tayo sa kahirapan. Sana pati Pilipinas din, no? Makaahon din sa kahirapan para hindi na kailangan pong mag-abroad pa ng mga iba nating kababayan. Makipagsiksikan pa dito, magpakahirap pa dito. Para lang mabigyan ng magandang buhay yung pamilya sa Pilipinas. So, ayun na nga. Konting tiis-tiis na lang muna. Ipon-ipon pa. What to do, ganun talaga. So, ayun po, kung nagustuhan niyo po yung kwentuhan natin, like, share, and subscribe lang po sa video ko. So, next time, magkukwentuhan pa tayo. Marami pa tayong pagkukwentuhan. Nice meeting you all po. Po nga po pala ulit si Elizabeth. Ayan. First video ko po ito. Sana supportahan niyo ako. Bye!